Para alamin ang reaksyon ng BIR hinggil sa hiling ng PMA, makakausap natin sa linya ng telepono si BIR Commissioner Kim Henares. Magandang hapon po, Commissioner Henares. Magandang hapon din, no? Yes, Commissioner, si JC Tejano po ito. Ano ang reaksyon ninyo sa di umano'y pag-single out daw sa mga doktor sa ads tungkol sa pagbabayad ng buwis? Yung ad namin last Sunday, 3 yung ad na yan, no? Yung isa yung guro, binubuhat niya yung doktor na hindi nagbayad ng tama. Pangalawa, isang foreman, binubuhat niya yung online seller. Pangatlo yung isang chef, isang cook, binubuhat niya yung independent accountant. So, singling out yung 3 yung ad namin. No? So, yun At second, yung message naman doon is, ganito lang yan. Kung yung mga taong hindi nagbabayad ng tamang buwis, mahiya doon sa mga taong nagbabayad ng tama. Commissioner, yes. Kung nagbabayad kayo ng tama, hindi naman yun ad na yun tumutukoy sa inyo. Kung hindi kayo nagbabayad ng tama, yun, siguro, yun guilty. Yes, Commissioner, actually gusto ko ring malaman, gaano nga ba kalaki yung agwat ng binabayarang tax nung mga normal professionals compared sa mga doktor nga at talagang napunto nyo sa advertisement, kailangan magbayad ng mga doktor ng buwis? Actually, kailangan magbayad ng tama ang may income. No? Ang contradistinction doon is yung guro with compensation income earner siya. Wini-withhold yung buwisa niya pag nagsusweldo siya. Yung professional, which is represented by the online seller, by the independent accountant, by the doctor, hindi siya compensation earner. Kailangan honesty system sila. Itideklara nila tama kung magkano kinikita nila at ideklara nila tama ang dapat nilang bayarin na buwis. Commissioner, meron din mga nagsasabi nga tungkol din sa pagbibigay ng resibo ng mga doktor. Ito ba required sa bawat consultation, sa bawat serbisyo na pinoprovide ng mga medical professionals? Oo. Required ang pag-i-issue ng resibo, hindi lang ng mga doktor. No? Kung sino sumisingil para sa serbisyo nila, dapat magresibo sila. Sino nagbebenta ng produkto, dapat sila. Yun ang batas. Okay, Commissioner, bakit daw hindi na lang positive strategies ang gamitin para ma-inspire daw ang mga doktor na magbayad ng buwis imbes na nasi-single out sila? Alam nyo, hindi 100 taon na kami nagpa-positive strategy. Meron ba nangyayari? Wala. Nag-umpisa lang naman na may mangyari kasi nag-run after tax evader kami. No, sabi ko nga, yung psyche ng Pilipino, kung sa pakiusap, hindi naman nadadala sa pakiusap Kailangan pakita nyo sa kanila na kung hindi sila magbayad ng tama and pwede silang makulong o kaya nakakahiya naman sila. No? So yun yung strategy ngayon. No? Pero yung pakiusap, tuloy-tuloy pa rin naman yan. Hindi naman inaalisan, dinadagdagan lang namin na yung sinasabi namin, ini-implement na namin yung batas strictly. Pero Commissioner, ayon naman sa Philippine Medical Association, wala raw nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa BIR para kung sakali ay mapag-usapan ng maayos itong pagbabayad. Alam nyo, parati naman sila nakikipag-usap sa amin Wala, non-stop talking naman yan, no? Wala naman paghihinto yung pag-uusap, no? Secondly, dapat pag-usapan natin? Simple lang naman yan, no? May kinita kayo, may obligasyon kayo maideklara yan, may obligasyon kayo magbayad ng buwis. No? Kung kailangan nyo ng tulong namin, katulad ng ibang taxpayer, parati naman kami nakikipag-usap, nagkukonda kami ng seminar, nagkukonda kami ng training, no? Pangatlo, pag naglabas kami ng ads, hindi naman kami kailangan humingi ng permiso kahit kanino, no? At hindi naman kami dapat na kailangan na makipag-usap pa sa kanino para tanungin, pwede ba kami mag-ad nito? Di ba? Nakakatawa naman yun.
Yes, Commissioner, actually, iniisip ko nga rin ho, baka posible rin ho na yung iba sa mga doktor no, na hindi nga ho nakakapagbayad ng tamang buwis ay hindi lang din ho informed no, or hindi lang din ho knowledgeable doon sa mga kailangan nilang malaman tungkol sa tamang computation ng tax. No? Yung mga seminars, meron pa ho kaya tayong iba magagawa para ho sa information dissemination nga ho, no, pagdating ho sa mga kailangan bayaran na buwis? Alam nyo, lahat ng information na sa website natin, no, pwede ho kayong magbasa. Tingin ko naman lahat na doktor, tapos ho yan ng 2 degree, marunong naman ho, nakakaintindi naman ho sila, hindi ba ho? So pwede ho sila pumunta sa website namin. Pangalawa ho, meron silang mga accountant, di ba ho? Alright, Commissioner, siguro huling mensahe na lang ho no, tungkol ho sa issue na ito. Simple lang ho ang pinapakiusap ng bansa natin sa atin na kailangan ho natin sundin ang lahat na batas ng Pilipinas. Kasama na ho dyan ang batas ng pambubuwis. No? So, yun lang naman ho ang kailangan natin gawin. Ideklara natin ng tama, magbayad ho tayo ng tama. Kung meron tayong binibigyan ng serbisyo, may tinatanggap tayong pera, mag-resibo ho tayo. Yun lang naman ho yun. No? April 15, deadline ho ng income tax return filing. So hopefully, lahat na tao, kailangan ho agahan nila yung i-prepare na nila, kung pwede ho, agahan nila ang pagpa-file. Isa pa ho, tungkol sa ad, alam nyo, kung nagbabayad kayo ng tamang buwis, hindi naman ho yung tumutukoy sa inyo eh. Yung ad na yun, ay tumutukoy sa mga tao na hindi ho nagbabayad ng tama. Okay, maraming salamat. Commissioner, yan si Commissioner Kim Henares mula sa Bureau of Internal Revenue. Samantala sa isang kararating lamang po na ulat, kinumpirma po ngayon ni Justice Secretary Laila De Lima na hindi na po si Attorney Levito Baligod ang abogado ng whistleblower na si Ben Hurluy sa pork barrel scam. Ayon po kay De Lima, epektibo po kahapon ang pagpapalit ng legal counsel ni Luy at ng iba pang testigo ng pork barrel scam. Sa kanya pong liham kay De Lima, sinabi po ni Luy na kinukulangan na po ng panahon si Baligod sa kanyang mga kliyente. Nakausap na po ni Luy ang isang team ng mga abogado na papalit kay Baligod. Samantala, niliwanag naman po ni De Lima na prerogative po ng kliyente na magpalit ng kanyang